Humingi na ng paumanhin ng Department of Foreign Affairs sa byuda ng OFW na pinugutan sa Libya. Pero masamang-masama ang loob ng misis. Bukod sa pagdadalamhati, hindi niya matanggap ang umano'y pagpapabaya ng DFA sa labi ng kanyang mister. Ang DFA humingi na ng paumanhin. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Hindi inaasahan ni Maribel Espares na uuwi ang kanyang asawang si Antonio mula Libya na pugot ang ulo. Lalo pang tumindi ang sakit na nararamdaman niya nang makita ang sinapit ng asawa sa kamay ng Libyan rebels. Putik-putik at magana ang naaagnas ng katawan. May taga sa hita at tama ng bala ng baril sa tiyan. Kaya hindi mapigilan ni Maribel ang sama ng loob sa gobyerno. Pero hindi ko po akalain na ganito po ka itsura ng asawa ko bilang tao. Bilang isang Pilipino, kunting respeto, hindi man lang ba nilinis bago binalot. Mula Iloilo, nagpunta sa Kamara si Maribel at ilang kaanak sa pagdinig sa budget ng Department of Foreign Affairs. Ano pong nangyari at this information was withheld from the family. Napakasakit na nga po yung manner ng pagkamatay at ito pa yung mga sitwasyon na bumulaga sa kanila. Paliwanag ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers, I think 2 months before we were able to retrieve the body. We had to seal it because the agreement when it crosses another country is that it should not be open until it reaches its destination. pero bakit daw hindi inayos ng DFA ang bangkay pagdating ng Maynila bago ibinigay sa pamilya Espares? We are hearing today is an example of the worst circumstances that we're faced with. It's circumstances that we've not been faced with before. We apologize and we hope to do a better job next time. Kasi gusto ko lang po talaga mabigyan ng hustisya. Kasi napakahirap, napakasakit. Bakit nangyari po ito? Wala naman pong kasalanan yung asawa ko. Napakabait po ng asawa ko. Bukod kay Maribel, dumayo rin sa budget hearing ang mga kababaihang ito para ilapit din sa kalihim ang mga kaanak nila na nasa tent city pa rin sa Saudi Arabia. Si Secretary Del Rosario, personal daw nakakausapin ng grupong ito sa September 11. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras.